bago lang dumating sa next na video, no, yung susunod na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Yes. Thank you, ma'am. Attorney Bosantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PIDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatunog. Pakinggan po natin at tunghayan ito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo naguguluhan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidre, hindi lang pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw eh. Teka muna, Erica, sumuntok ka na. Ako naman ang susuntok. Go ahead, ma'am. Ganyan kawalang kwenta ang Kongreso na yan. Tignan nyo naman yung mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly, mga attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang Kongreso na yan. But the people are now accepting your personality no matter how many 50 Shades of Grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir, nasa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan ng atake na ginawa sa inyo. At alam natin kung anong purpose nito. Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful for us. This is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Ito yung, pwede ba tigilan nyo muna yung kakabatikos ng ganyan? Kasi kami mismo dito, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik ang Kongreso ngayon. So napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Bosantog wants to say something. Reserve mo na, sir. Hold your line at Gusto lang namin magana, sir. Kasi natawa kami dun sa video na yun. Shades of Grey. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. No, it's not even a part na acceptable siya sa form of evidence
because it does not go to the elements of the offense. Yeah. Kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. It's not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right Yeah. To to compare demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. If Very that good is the point. standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? Eh, ano nang- What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. Oh. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, yung national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney, Why don't we respond that Attorney way? Busantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginoong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Ah, Sir, go yes. ahead. Hello? Yes, sir. Opo. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya. Dahil entitled naman po siya no, sa kanyang opinion. At yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat Yes. sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na Exactly. willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Dito? Nakikita namin. Ay, ano man lang, sir, ifla. Oh. Yan. Go ahead, sir. Yan. April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o Klaro. ng white powdery substance. Kaya sabi niya pag Ganon din si Maricel Soriano. available yan. Ibig sabihin, pag na-file lang ka ng kaso. Yun po yun. Kaya ang sa akin, para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiyak patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para Yes. sa akin at doon nila ako gisa-gisahin Ayun. para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na china-challenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bit-bit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, no, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. At ni So, Lisa. wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am alam Lorraine, niyo po- ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama.
Yun po yun, wala Very pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro.